Tumayo muna ang lahat sa isang panalangin at pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, class. Bago kayo umupo, pulutin niyo muna ang iyong mga basura sa paligid at sa ayos ng tama ang iyong mga upuan. Manumiban ba sa klase sa araw na ito? Natutuwa naman akong wala at kumpleto kayo sa araw na ito. May inihanda akong mga alituntunin na dapat niyong tandaan. Una, pakibasa. Una, ang lahat ay kailangang makilahok sa ating talakayan. Ang lahat ay dapat makilahok sa talakayan. Pangalawa, huwag kayong makikipag-usap sa inyong katabi. Dapat hindi kayo makikipag-usap sa inyong mga katabi. Pangatlo, itaas lamang ang kanang kamay kapag gusto nyong sumagot. itaas lang ang kanang kamay upang kung kayo ay sasagot. Pang-apat, makinig na mabuti sa talakayan. Dapat makinig kayong mabuti sa talakayan at hindi magsasalita. Bago tayo magsimula, meron akong inihandang gawain na tawagin nating suri larawan. Maipapakita ako mga larawan at suriin yung mabuti. Una, sa palagay nyo, may kaugnayan ba ang isa't isa? Meron. At ano naman yon? Pareho silang inumin. At meron pa ba? Meron pa bang ibang idea na maibibigay nyo? Wala na. Sa larawang ito, ang dalawa ay magkaiba ng kulay at magkaiba rin ng inumin. Tama ang iyong mga sagot. Pangalawa, ano ang iyong napapansin? Ang isang puno ay mataba habang ang isa naman ay mapayat. Meron pa bang ibang idea? Wala na. Ang sagot ay mas madami ang bunga ng mansanas kaysa sa puno ng mangga. Ang pangatlong larawan na ipapakita ko ay itong larawan. Ano ang napapansin nyo? Pareho silang hugis bilog. Titingnan natin. Tama! Ang dalawang bola ay parehong hugis bilog. Sa isinagawa nating suri larawan, natukoy ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito. Ipinapakita ito ang mas malaki, mas maliit, magkamukha. Kung gayon, tungkol saan ang paksa natin ngayon? Tungkol po sa paghahambing. Mahusay! Bigyan natin ng palakpak. Dumako naman tayo sa layunin. Jen, pwede mo bang basahin ang una? Una, nakabubuo ng pangungusap gamit ang dalawang uri ng paghahambing. Nakakabuo ng pangusap gamit ang dalawang uri ng paghahambing. Pangalawa, Nabibigyang halaga ang paghahambing. Nabibigyang halaga ang paghahambing. Pangatlo, Nakakasulat ng isang sanaysay gamit ang paghahambing. nakakasulat ng isang sanaysay gamit ang paghahambing. At ngayon, handa na ba kayong tuklasin kung ano ang paghahambing? Kung handa na, bigyan nyo nga ako ulit ng isang magaling na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ano kayo?
Kapag naririnig nyo ang salitang paghahambing, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Yes, Drew? Ang paghahambing ay ang paglalarawan ng magkapareho at magkaiba ng dalawa at higit pang bagay. Magaling! Meron pa bang ibang ideya? Wala na. At kung gayon, ang paghahambing ay... Ana, pwede mo bang basahin kung ano ang paghahambing? Ang paghahambing ay isang uri ng paglalahad na nagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Kung gayon, ang paghahambing ay isang uri na paglalahad na nagbibigay linaw sa paksa. At ang paghahambing ay isang paraan ng paglalarawan ng dalawa o higit pang katangian o kalagayan. Isa rin itong paraan sa pag-uugnay ng maaring magkatulad o magkakaiba na katangian o kalagayan. At dito na naman tayo sa dalawang uri ng paghahambing. Sino makakapagbigay sa akin ng dalawang uri ng paghahambing? Maria? Para sa akin po, ang dalawang uri ng paghahambing ay ang paghahambing na magkatulad at di magkatulad. Titingnan natin kung tama ba ka. Tama! Paghambing na magkatulad at ang ikalawa ay paghambing na di magkatulad. Bigyan natin ng palakpak si Maria. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling! 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 Paghambing na magkatulad. Jane, pwede mo bang basahin kung ano ang paghambing na magkatulad? Ang paghahambing na magkatulad ay ginagamit sa tuwing ang hinahambing ay may parihong antas o katangian. Ito ang karaniwang ginagamitan ng katagang kasing, sing, kapwa at magkapareho. Ang paghahambing na magkatulad ay ginagamit ito kung ang pinaghambing ay may patas o pantay na katangian. Ito ay karaniwang ginagamitan ng katagang kasing, sing, kapwa at magkapareho. Halimbawa rito ay ang buhok ni Ana ay kasing haba ng buhok ni Elsa. Naman tayo sa paghambing na di magkatulad. Gian, pwede mo bang basahin? Ang paghambing na di magkatulad ay ginagamit sa tuwing ang ginihambing ay may magkaibang antas o katangian. Ang paghahambing na di magkatulad ay ang paghambing sa hindi magkaparehong antas. May dalawang uri rin ang paghahambing na di magkatulad. Una ang palamang, pangalawa ay ang pasahol. Pwede nyo bang basahin ng sabay-sabay ang kahulugan ng palamang? Ang palamang o nakakahigit sa katangian ng isa o sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang higit, lalo, mas at di hamak. Ang palamang ay ginagamit kung ang katangian ay sobra. Halimbawa ng ang timbang ni Ana ay higit pa sa timbang ni Mark. Pangalawa ay ang pasahol. Pwede nyo bang basahin? Ang pasahol o kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing, ginagamit ang di gaano, di gasino at di masyado. Ang pasahol ay ginagamit sa katangiang kulang. Halimbawa ng ang sinakyan kong jeep kahapon ay di gaanong mabilis. Naintindihan niyo ba ang tinalakay ko, class? Oo po. May katanungan pa ba kayo? Wala na po. At kung gayong wala na,
hahatiin ko kayo sa 5 grupo. Pumili kayo kung sino ang mamumuno at magre-representa sa harapan. Simulan na natin ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon ay nahati na kayo sa grupo. Pumunta na kayo sa inyong kagrupo. Ngayon, gumawa kayo ng sanaysay gamit ang dalawang uri ng paghambing. Ihambing nyo ang noon at ngayon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gumawa ng sanaysay. Ngayon, natapos na ang ating aktibidad, bigyan natin ng magaling na palakpakan ang ating mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling. Sige nga, ano nga ulit ang paghambing? Ang paghambing po ay ang paglalarawan ng magkapareho at magkaiba ng dalawa o higit pang mga bagay. Ano naman ang dalawang uri ng paghambing? Ang paghahambing na magkatulad at ang paghahambing na di magkatulad. Mahusay! Bigyan natin ng palakpak. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Pwede nyo bang basahin ang panuto? Isulat sa lang ang angkop na pahambing. Kopyahin nyo at sagutin ang tanong. Sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng pangungusap na gamit ang dalawang uri na paghambing. 5 sa paghambing na magkatulad at 5 rin sa paghambing na di magkatulad. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa inyo, class. Hanggang sa uli, paalam.